at maaari ding makompormiso ang ilang bahagi ng bansa kung papalya ang Pilipinas sa pagbabayad nito, gaya ng pagpapahintulot sa ibang bansa na gamitin ng ilang asset ng gobyerno para lamang mabayaran ang mga utang na ito. Kaya't sa madaling salita, ganon mga utang mangyayari. Doon sa mga pautang, pag hindi nababayaran, posibleng ibayad yung isang entity. Okay, kunyari, ayan, kagaya niyan, yung port. Parang ganon, mga utol. Hindi ko sinasabing yan yung pwedeng ibayad, pero may mga ganong pagkakataon. Kung ano yung mga government-owned, diba? Yun yung pwedeng pagkakitaan. Kung kagaya nga ng gusto ko sabihin kanina, kagaya ng mga infrastruktura, ano yun BOT kadalasan, yung mga kalsada. Okay? So, build, operate, transfer. Kung hindi ako nagkakamali, ibibuild ng isang company, ng isang entity. So walang gastos ang Pilipinas, pero sila mag-ooperate, tapos sila yung kukuha ng kikitain nito, 'di ba? Kaya may mga toll gates. So in specific period of time, pag nakapagtapos na yung termino nila, mapupunta na sa pag-aari ng Pilipinas yung ano. Yun madadali, yung ganon. Nababayaran yun kasi BOT. Paano yung mga utang na inutang talaga rekta tapos ginamit ng gobyerno, then hindi sila makakabayad. Kaya pabaon. Bakit pabaon ng pabaon sa utang? Dahil nga yung kinukurap, yung inutang, baka hindi yun mismo ginamit sa investment. Para pinitas na ng iba, nung ibang namumuno. 'Di ba? Tapos yung kinikita, pinipitas pa din. No? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Napakagandang topic nito mga utol dahil alam naman natin, no? Syempre, noon pa na napakaraming utang ng Pilipinas. Pero magkano nga ba talaga ang utang at saan, anong bansa may pagkakautang ang Pilipinas? Okay, yan ang ating aalamin mula kay Solidong Kaalaman. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Game na. Pucha pa China. Anyway, game na. Nais mo bang malaman kung gaano nakalaki ang utang ng Pilipinas? Saang mga bansa nga ba mayroong pagkakautang ang bansang ito? At gaano na nga ba kalaki ang utang natin sa mga Chino? Iyan ang ating pag-uusapan sa videong ito at ating tutuldukan ang pangamba ng mga Pilipino. Pero bago tayo magpatuloy ay baka naman maaari mo munang i-like itong video. Pa-subscribe na rin mga Sa mga nakaraang dekada sa panahon ng mga nagdaang Pangulo, ay pangkaraniwan na lamang na pinag-uusapan ng mga Pilipino ang utang ng Pilipinas mula sa mga dayo. At kung ating aalamin ang kabuuang utang ng Pilipinas, ayon sa Bureau of the Treasury ay umabot na ito ng 14.15 trillion pesos na nagkakahalaga ng $254.99 billion. At ito ay nahahati sa tinatawag na domestic at external debt ng bansa, kung saan ang domestic debt ay ang mga utang na nagmula lamang sa loob ng bansa na binubuo ng mga utang na ginamit ng pamahalaan, pribadong sektor at iba pang mga entidad mula sa mga lokal na pinansyal na institusyon at mamamayan ng bansa. Kaya't ang mga pautang na ito mula sa loob ng bansa ay nangangahulugang dumaragdag din ito sa ekonomiya ng bansa dahil nga sa mismong loob lamang din ng bansa babayaran ang utang na ito at ang halaga ng domestic debt na ito ng Pilipinas ay umaabot na ng 9.70 trillion pesos o $174.80 billion. Grabe, no? Samantala ang external debt naman ay ang utang mula sa labas ng bansa. Ito ay karaniwang binubuo ng mga pautang mula sa mga pandaigdigang institusyon tulad ng International Monetary Fund o World Bank at mula sa iba't ibang mga pamahalaan at pribadong institusyon sa buong mundo. At ang halaga ng external debt na ito ng Pilipinas ay umabot na ng 4.45 trillion pesos o $80.90 billion. Grabe, at ang data na ito mula sa Bureau of the Treasury ay hanggang sa pagtatapos pa lamang ng June 2023, kaya't maaaring magbago pa ang mga datos na ito. Pero papaano nga ba kung hindi makabayad ang Pilipinas sa mga utang na ito? Halimbawa kung ang entidad o pamahalaan sa Pilipinas ay hindi makabayad ng domestic debt nito, ay maaari itong magdulot ng napakaraming masamang epekto para sa ekonomiya ng bansa, gaya ng pagdaragdag ng interest rates sa mga pautang na ito
pagbaba ng kumpiyansa ng mga dayuhang namumuhunan sa bansa, at pagkakaroon ng mababang credit ratings ng bansa na magpapahirap sa pamahalaan na makakuha ng mas murang pautang na maaaring magdulot ng labis na kahirapan sa bansa. Gaga lang mga utol. Ang nakakapagtaka kasi dyan, alam naman natin yan, no? Hindi naman tayo mga tanga di ba? Bakit patuloy na lumolobo ang utang ng ating bansa? Considering the fact na dito yata, isa na tayo sa pinaka yung, kumbaga, mabigat ang taxes natin. Napakaraming buwis dito. Kahit anong tingnan mo, lahat ng pagkakataon, lahat ng galaw mo, pag kumonsumo ka ng isang produkto, kahit sa anong pagkakataon at kahit anong pamamaraan, ay may tax. Napakarami nating tax, sa madalit sabi, napakaraming perang pumapasok sa ating gobyerno. Ngunit bakit hindi natin nababayaran ng utang? Napakalaki rin ang kinikita ng gobyerno natin. Ang tanong, bakit nga ba? O syempre, korupsyon. Yun lang yung isang dahilan yan kung bakit ganon. Okay? Pero maraming bagay, no, na pinagkakitaan ng gobyerno. Kaya lang, nauuwi nga dahil talamak ang korupsyon sa bawat kawan niyan. 'Di ba? Yun lang yun. Yun sa mga departamento, doon na nauubos yung kaba ng bayan. Kaya yung utang natin ay hindi halos nababayaran at patuloy sa paglobo. And kada administrasyon ay ganun ang nangyayaring senaryo. Alam nating lahat yan. Hindi tayo pwede nilang mamaya titingnan natin yung external debt ng Pilipinas. Okay? Tuloy muna natin to. Gayunpaman dahil nga ang mga utang na ito ay pinamamahalaan lamang din ng mga institusyon sa loob ng bansa, ay mas madaling gawa ng paraan ng mga pautang na ito dahil maging ang mga nagpapautang sa bansang ito, gaya ng mga bangko, ay maaaring madamay sa pagbagsak ng ekonomiya, kung kaya't ang domestic debt ng isang bansa, gaya ng Pilipinas, ay hindi ganoon kadelikado kumpara sa external debt nito dahil ang external debt ay mula sa iba't ibang institusyon sa buong mundo na walang kontrol ang Pilipinas upang mas maging magaan ang pagbabayad nito at maaari ding makompormiso ang ilang bahagi ng bansa kung papalya ang Pilipinas sa pagbabayad nito, gaya ng pagpapahintulot sa ibang bansa na gamitin ang ilang asset ng gobyerno para lamang mabayaran ang mga utang na ito. Kaya't sa madaling salita, ganon mga utang mangyayari. Doon sa mga pautang, pag hindi nababayaran, posibleng ibayad yung isang entity. Okay, kunyari, yan, kagaya niyan, yung port. Parang ganon, mga utol. Hindi ko sinasabing yan yung pwedeng ibayad. Pero may mga ganong pagkakataon. Kung ano yung mga government-owned, diba? Yun yung pwedeng pagkakitaan. Kung kagaya nga ng gusto ko sabihin kanina, kagaya ng mga infrastruktura, ano yun BOT kadalasan, yung mga kalsada. Okay? So, build, operate, transfer. Kung hindi ako nagkakamali, ibibuild ng isang company, ng isang entity. So walang gastos ang Pilipinas, pero sila mag-ooperate, tapos sila yung kukuha ng kikitain nito, 'di ba? Kaya may mga toll gates. So in specific period of time, pag nakapagtapos na yung termino nila, mapupunta na sa pag-aari ng Pilipinas yung ano. Yun madadali, yung ganon. Nababayaran yun kasi BOT. Paano yung mga utang na inutang talaga rekta tapos ginamit ng gobyerno, then hindi sila makakabayad. Kaya pabaon. Bakit pabaon ng pabaon sa utang? Dahil nga yung kinukurap, yung inutang, baka hindi yun mismo ginamit sa investment. Para pinitas na ng iba, nung ibang namumuno. 'Di ba? Tapos yung kinikita, pinipitas pa din. No? It goes, nagsa-cycle. So nagsa-cycle yung yung ganong gawain, yung corruption, hindi talaga nababayaran yung pautang. Sa tax pa nga lang, sa buhis pa nga lang, dapat halos bayad na tayo dyan. Anyway, tingnan natin to. Ito yung mula sa macro trends, ha? Gaano nga ba yung utang ng Pilipinas? Philippines external debt 1970 to 2024, ha? Ayan mga utol, ha? Malinaw na malinaw yan. Okay? Philippine external debt for 2021 was 106 trillion? Trillion yan. Tama. Billion. 106 billion. 106 billion. Dollars, ha? From 2020 to 2021, 8% increase. Ayan po, yung figure, ha? Galing ito sa macro trends. Okay? So, eto, yung paglobo ng simula 1970. So, 1970, ang utang natin ay 2 billion.
na nakatapos ng, check natin nagtapos ng 2020, as of 2020, 106 billion US dollars ang utang ng Pilipinas. Grabe, no? Pabaon lang ng pabaon. Anyway, ano masasabi nyo dyan, mga utol? At kani-kanino nga ba may utang ang Pilipinas? Okay, mamaya titingnan rin natin yung na-search ko. Okay, tuloy muna natin to. Ang pinakamalaking problema sa utang ng Pilipinas ay ang external debt nito. At ayon nga sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang external debt na ito ay nahahati sa napakaraming bansa sa mundo. Ang nangunguna sa listahang ito ay ang bansang Japan, kung saan ang Pilipinas ay mayroong pagkakautang na aabot ng $14.8 billion. Ikalawa sa United Kingdom na umaabot naman ng $4 billion. Sa Singapore na aabot $3.28 billion. At sa US na aabot naman ng $3.15 billion. At pang-pito lamang ang China na aabot ng $2.6 billion. Habang ang GDP ng Pilipinas noong 2022 ay umaabot ng $404.28 billion. At nadagdagan pa iyan ng 5.5% nito lamang 2023. At ang 15.2% nito ay bahagi ng tax revenue na nangangahulugang nagsisilbing pondo ng pamahalaan na umaabot ng mahigit sa $61 billion o bakit hindi makabayad, mga utol, no? 'Di ba? So o kayo mag-isip, bakit hindi nakakabayad? Bakit sa halip na dumami, bumaba yung utang at lumakas ang bansa, paubos, pabaon sa utang? Anong dahilan? Comment nyo na lang, tuloy na muna natin. Higit sa 3.3 trillion pesos. Iyan ay ang perang maaaring gamitin ng pamahalaan para sa pagbabayad ng mga utang nito. Tama. Hindi pa kasali dyan ang mga kita ng mga pribadong sektor at individual na nagbabayad rin ng utang sa external at maging sa domestic debt ng Pilipinas. Kaya't ang $2.6 billion na utang ng Pilipinas sa China ay hindi maituturing na baon ng Pilipinas sa utang sa China at kahit pa sa ibang mga bansa dahil masyadong malaki ang ekonomiya nito para sabihing baon nito sa utang. Gayunpaman kung sasabihin na bakit mas mahirap ang Pilipinas, gayong malakas naman pala ang ating ekonomiya, iyan ay dahil sa napakaraming dahilan. Gaya na lamang ng hindi pagkakapare-pareho ng estado ng buhay ng mga tao sa isang bansa. Tama. Dahil kahit gaano pa kalaki ang ekonomiya, ay mayroon pa rin namang mayaman at mahirap. Tama. Dahil ang ekonomiya ay ibinabase lamang sa GDP ng isang bansa. Halimbawa, ang China ay mayroong populasyon na aabot ng 1.4 bilyon na tao, kung kaya't normal lamang na mas maraming produkto at serbisyo ang nalilikha nito sa kanilang bansa, kaya't ganoon na lamang kataas ang kanilang GDP. Samantala ang Pilipinas ay mas maliit ang populasyon sa China ng higit sa 12 beses, kaya't normal na mas maliit o mas kakaunti ang malilikha nitong produkto at serbisyo sa loob ng bansa. Tama. Subalit kung ikukumpara mo ang utang ng China at utang ng Pilipinas, ay napakalayo ng diferensya nito na halos 50 beses ang laki ng utang ng China kumpara sa Pilipinas. Kaya't kung ang China at Pilipinas ay magkasing laki lamang at magkasing dami ng populasyon, ay mangangahulugan ito na 30 beses na mas malakas ang ekonomiya ng Pilipinas kaysa sa China. Dahil nga 12 beses mas madami ang populasyon nila, nangangahulugan nito na dapat lamang ay 12 beses lamang ding mas mataas ang iniutang nila. Subalit halos 50 beses pa mas mataas ang utang nila kaysa sa Pilipinas. Sa madaling salita, sa kabila ng napakalaki nilang ekonomiya, ay mas agresibo sila sa pag-utang kumpara sa Pilipinas. Ang kaibahan nga lang ay halos domestic debt lamang ang utang ng China o sa loob lamang ng bansa ito may pagkakautang, which is nagagawa nila iyon dahil nga sa dami ng kanilang populasyon na nakalilikha ng malaking kita. Subalit kung pagbabasihan natin ang populasyon ng Pilipinas sa China, kabilang na ang utang ng bawat isa, ay malinaw na mas masalimuot ang pamamalakad ng mga komunista. Kaya mga utol, napakagandang paliwanag mula kay solidong kaalaman, pero yung figure kanina, pero talaga sa Japan, ang palagay ko, sa Japan talaga tayo may pinakamalaking utang. Anyway mga utol, paki-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.